Hello mga ka-offloador sa finance market. Maayong gabi, magandang gabi. Good morning, good evening, good afternoon kung anong oras mo to napanood. So, ngayon ay March 1, 2026. Bukas is March 2. Bukas ay may trading na sa Pinas kasi Lunes. So, bukas ng umaga 9:30. So pag-usapan natin ngayon mga ka-offloador ang mga stocks na mamigay ng dividendo o dividends. Ika nga ngayong Marso, sa buwan ng Marso So may tatlo lang akong napili pero parang marami pa yata ngayon . So unahin natin sino bang si Metrobank. So, si Metrobank mga ka-OFW, mga ka-offloador, ay pwede niyo siyang bilhin. So, pwede mong bilhin ang o maging isang shareholder kay Metrobank sa halagang 77 kada share. So, kung meron kang pira or meron kang sabihin na lang natin 10,000 na kay Metrobank, meron kang account, savings account na 10,000 pesos. So kung may 10,000 pesos ka tapos halagang 77, so 10,000 divide mo ng 77. So, meron kang 129 na share mabili. So, 129, ang board lot lang diyan kasi hindi pwedeng butal . Parang 100 yata pwede kay Metrobank. Hindi ko pa kay Metrobank. Kasi kadalasan 100 or 1,000. Pero parang 100 pa to or kung 1,000 man. So kung sabihin nilang example, halimbawa may 10,000 ka, so may 100 share ka, binili mo si Metrobank sa halagang 77 at ka ng share. So sa 10,000, dahil mamigay siya ng dividendo ngayong ang bayaran o ibibigay sa iyo ang pera ngayong 26 March 2026. Sa halagang 3.5 kada share. So kung sabihin natin may 100 ka, so may ka na. Kinalkyo pa, Hindi na gumana yung utak, so may 350 pesos ka na kaagad. So yung 10,000 mo, kumita na ng 350 pesos sa ilang araw lang. Kasi itong ex-dividend date, 6 March 2026, so ibig sabihin nito, kailangan bilhin mo si Metrobank bago mag 6 March 2026. Or bukas, bibili ka bukas hanggang 5 March 2026. So, makaabil ka nitong 3.5 na pesos kada share na binili mo. So, pagka 26 ng March 2026, matanggap mo na yung pira na yung dividendo mo. So, sa 10,000, meron kang 350. So, kung may ka pa, matanggap mo na yan siya ngayong 26 March. Sa 10,000 lang yan, So, kung dagdagan mo pa, gawin mong 20, 30, 40, 50, so, tataas din yung mo. So, yung 350 mo, 350, maging, kunwari, 50,000 ang mo, so, maging times 5 yun, yung 350. So, maging 1,500 plus pesos, di ba? Yung matanggap mo. Within, hindi pa umabot ng buwan. Hindi pa nag-isang buwan. Almost, sabihin natin 1 month, di ba? Pero yung 50,000 mo, kung ilagay mo sa savings bank kay Metrobank, hindi ka kikita ng 1,500 yan sa isang buwan.
Tapos, pag umangat pa si Metrobank, kikita ka rin, di ba? Kasi 77 mo binili. Kunwari, kasi ang target price ni BDO kay Metrobank is 81, kay Cool 95. Si Metrobank naman, 89 yung target price niya. At itong ginagamit nating TradingView, ang target price niya is 85. So, sabihin na lang 81 o 80 para madali ang kwintada. O sige, 81 na lang. Kasi 81 si BDO pinakababa eh. So, mabili mo siya sa halagang 77. Kunwari, bukas ka bibili. So, yung pera mo, tumubo ng 5%. Pag na-hit niya itong 81, di ba? So, malapit na yan eh. 77, ilan na lang yan. Diferensya, 4 pesos lang. So, kumita ka na naman ng 4 pesos. Kung may 100 share ka, kumita naman siya ng 400. So, kung dagdagan mo yung gawin mong 500 share, so times 400, times 5, so 2,000 kikita mo. So, kumita ka na ng 2,000, kumita ka pa ng dividendo, So, yan ang nakaganda sa, dito sa stock. Pag bullish, pag umangat, pag bumagsak, pwede mo namang hayaan lang yan. Hindi mo, wag mo lang binta kasi kung, kasi sa kadalasan kasi sa atin, natatakot tayo na bumagsak ang presyo at hindi ka na babalikan. Ganon lang naman yung trading eh. Up and down lang yung presyo nila eh. Katulad ito. Up, down, ganon, di ba? So, kung umangat man yan, didiretso siya na angat siya diyan. Within 1 week o bago kumita ka na rin, di ba? Kaysa natulog lang yung pera mo sa bangko or kay Metrobank ba. So, kung titingnan natin si Metrobank sa sa chart. So, ito yung trend line. Talagang pagdating dito bumababa si Metrobank eh. Ganyan, So, either dahil minsan kasi yung mga stock pag namigay ng dividendo, bumababa yan eh. Kasi binabawi nila tong magkano na ibigay nila na pera eh. So, binababa, tapos aangat ulit. Ganun yung ginagawa nila eh, kadalasan. Tulad nito, dito namigay siya, umangat siya diyan, pero umangat, di ba? Dating dito, namigay, bumaba siya. Pero binalik, umangat pa rin. So, kunwari natakot ka na bibili ngayon, baka babagsak, hindi na babalik. Tingnan mo, dito siya, sa taas, bumaba siya, pero umangat pa rin, di ba? Pabalik, so binalikan ka, sumangat. So, pwede kaya dito, sa mga baguhan pa, pwede mong i-long term mo na. Pero pag naintindihan mo na yung takbo ng stock nito, so buy and sell ka na, trading na gagawin mo na. Pag akyat diyan, kumita ka ng 1,000 pesos, binta mo, hintayin mo naman bumaba, bili ka ulit mura, katulad niyan, tuloy-tuloy siya, Alright, dito ka nakabili, di ba? So, tumubo yung pera mo ng 22%. May bangko ba na may bigay diyan? Sa ilang buwan lang, December, so 3 months lang, 22% na. Sa savings account, magkano lang ang porsyento na binibigay nila diyan, di ba? Samantalang bangko to, ganon din, yung imbis na doon mo ilagay sa savings yung mo, bili mo na lang dito sa share. Bangko din naman, Metrobank. Si Metrobank lang din yan, di ba? Ganon. So, yan si Metrobank, mamigay siya ngayong 26 March 2026 ng 3.5 kada share. So, kung mag-avail ka nito. So, next naman is, meron ding isa, halos parehas nila sa Metrobank eh. Ang ex-dividend date naman niya is March 6 March 2026 parehas, pero matanggap mo siya ng
18 March 2026. So, maili ka na lang. Ito, 1.14 kay Metrobank, 3.5. So, dito ako sa malaki, 3.5, di ba? Pero, inano lang natin to si Maynilad. Si Maynilad, nag-umpisa to siya noong November 25, nag-IPO. Sa halagang 14. Tapos, puro angat siya eh. Umangat siya, no? So, ang tubo, nasa 50% na. So, kumwari, mayroon kang binili dito na 50,000, tumubo na siya ng 50%. So, what is 50%? Sa 50,000 is 25,000, di ba? Sa ilang, ano lang, November, sa almost 4 months. Pero hindi mo kikitain yan sa bangko. Yan ay pag umangat ang stock. Pero kaya nga para sigurado, doon tayo sa mga malalaking kumpanya, no? Kasi lumalago yan sila eh. Maangat talaga. So yung ex-dividend date naman niya is 6 March 2026. So dapat bilhin mo din bago mag-6. So 5 March 2026. Pero ito ang ano kasi nito, ang tanaw ko kay wala tayong target price nito eh kasi wala pa siyang mga record na nag up and down ano na dito may pagbasihan ka na target price niya. So ito si Maynilad, pwedeng lumipad yan, tumudo, or pwede ding gumawa na siya ng higher low. So dito may green na yan, may demand, baka sungkitin to bago siya angat ulit. Kukunin to niya, i-liquidate niya tong mga buyers dito naka-stop loss, nakaabang. So i-liquidate niya yan, kukunin niya yan para bago siya angat ulit. Or dalawa lang yan, either diretso or baba mo na bago aakyat. Or ito, pwede din i-liquidate niya to, balikan niya to. Pwede ganyan yan. Ganyan. Tapos bago angat ulit. So, yan lang. Ilong term mo lang siya dito muna. Hayaan mo lang ilong term muna yung Maynilad naman. So, may income palagi yan kasi may tubig eh. May patubig. So, lahat ng tao may inom. So, may buwan-buwan na nagbabayad ng tubig. So, ibig sabihin, maaaring tataas talaga yan, di ba? Tulad ni tubig isa si Manila Water, Si Manila Water, tingnan mo si Manila Water. Nag-umpisa yan si Manila Water, anong presyo? Saan siya nag-umpisa? Tingnan natin. So, nag-umpisa siya sa 4, di ba? Size, di ba? Sa size siya nag-umpisa. Pero nasa 40 na siya ngayon. So, nag-up, down, pandemic, up. So, akyat baba lang ang ginawa niya kasi may income generating may pumapasok na mga income eh. So, ang hirap lang sa stock dito kung walang income na pumapasok. Pero ito, may pumapasok naman. Kaya, rin yan. Kaya magkapira ka rin dyan pag hayaan mo lang yan dyan ng babalikan ka rin. Tapos si Banco de Oro naman, kung nuwari may account ka rin kay Banco de Oro, di ba? Bakit hinayaan mo lang yung pira mo kay Banco de Oro natutulog? Savings mo, nandoon lang sa bangko. Magkano lang kikitain mo sa isang taon? 3%, 5%. So, si BDO naman, medyo maliit siya, 1.1. So, yung ex-dividend date niya, so 12 March 2026. So, dapat bibili ka bukas o hanggang 11 March 2026. So, matanggap mo yung bayad niya ngayong 27 March 2026. So, ganun din yun. Kung may 10,000 ka, may ka na share,
So ito si BDO, medyo mahal-mahal to siya kumpara kay Metrobank 77 at kay ano. So kung mura ang presyo, mas marami kang share na bibili ano. So ito si BDO 137. So yung 10,000 mo ay ano lang mabili yun. Nasa ano lang, baka mga 70 share lang siya. So, yung 70, multiply mo ng 1.1, so maliit lang siya, no? Pero, kumita siya yung pira mo na 10,000. Kaysa, ano, pero kung may sobra ka pa na pira, hindi lang 10,000, may 1 million ka, ay malaki yung dividendo makuha mo. Diba? Kung dito si Metrobank, 3.5. So, 35,000 din yun. Dividendo kung milyon-milyones. Tapos, ito si BDO, matagal ko na itong binabantayan. Nagganon-ganon lang eh. Nag-consolidate eh. Pero bumuo siya ng bullish ball plug to eh. Itong plug na yan, yan. So, ang target niya yan, pataas. So, ang target nitong BDO, hindi ko nakuha kay Cole, saka Metro, pero halos magkaparehas lang yan sila ni TradingView. Target ni TradingView is 179.4, so 180. So kung 180 target price, dito lang yan sila eh, ito. So parang ito yung pinakamataas niya na presyo eh, kung 180 eh. Wala naman siyang ibang ano. So 180 yan. So dito 180. So, unahin mo muna itong i-break itong 166. Kung diyan lang sa 166, 20% na kinita ng pira mo. Or 32%, ganun. Long term mo lang, medyo hindi naman nawala yan eh. Dito ka nakabili, bumagsak siya, pero umangat pa rin, di ba? Babalikan pa rin yung presyo mo. So, kaya pag-aralan mo na saan ka papasok. Pag medyo mataas, kasi pag ito, resistant kasi yan diyan eh. So, maaari din na pagdating diyan, eh, mag-resist din yan si BDO. Ganon na naman yan. Bago yan siya angat. Kasi dito, pagdating dito na presyo, bumaba. Ito din, no? Yung basis dito lumating, bumaba din. So, pag na-break na niya to, tuloy-tuloy na yan sa 180 din. Gagawa ng panibagong all-time high yan. So, si BDO, dalawang beses yata ito namigay ng dividendo eh. Sa March 25 December, September, June. 4 na beses pala siya namimigay. O see? Saan ka pa? Piso kada 4 na beses. So, 4 kada. Sa isang taon, may 4 pesos ka na kada share mo. Sa isang taon. So, mas kumita ka dito kaysa savings na ano mo, nilagay, di ba? Yung pera mo sa bangko. Si Metrobank, ilang beses ba siya namimigay? Bihira lang to si Metrobank yata eh, timpuhan eh. Parang isang beses lang isang taon. September 25, March 25, September. Dalawang beses kasi malaki naman, 3.5. 1.5 dito. 3.5. So, 3.5 plus 1.5 di 6, 6 pesos. Mataas pa rin siya kay BDO kasi kay BDO 4 na beses na 1 peso. So, ito si Maynilad, ganun din. Umpisa pa lang to si Maynilad, bago pa lang eh. Kumikita kasi siya siguro eh. Yan. So, yan yung nakaganda sa, maliban sa dalawa dito sa mga stock na malalaking kumpanya na namimigay ng dividendo. Kasi dalawa yung chance na kumita ka eh. Maliban sa price appreciation. Yung price na pagtaas, talaga para mabilis. Yung price na pagtaas at saka yung dividendo na yung dividendo kasi yan eh, surplus na kinita nila. So, kumbaga ang kumpanya kumita tapos may sobra-sobra at generous naman yung mga may-ari, ang board members mga generous naman.
So ipamimigay nila yan sa mga sa mga shareholder. 'Di ba? Kumita sila pero namigay sila sa mga shareholder nila. Pero kung hindi sila namigay ng dividendo doon sa mga mayroong savings account, 'di ba? So yun yung doon sa savings account wala silang binibigay na dividendo. Pero dito sa stock namigay sila ng dividendo. Di saan ka pa? Ba't hinayaan mo lang yung pera mo doon sa savings account mo? So, invest mo na dito sa mga Marami pa yan na mga namimigay ng sino pa bang namimigay ngayong Marso? Si Meralco. Bakit wala na si Meralco dito sa si Meralco, hindi pa pala naging wala to si Meralco. Yan malaki si Meralco pero isang bisis lang yata siya isang bisis lang siya namimigay. Dalawang bisis. Dalawang bisis siya namimigay pero mga laki 11 So noong ito din pala. Pa rin natin to si si Meralco ngayong 25 yung dividend date niya. So kung binili mo si Metrobank March 6 yung yung ex-dividend date niya. Tapos si BDO kailan ba? BDO kailan yung niya? Yung BDO. Si BDO ngayong 12. So ang ganito yung may style dito So kasi maaga ang ex-dividend ni Metrobank is 3.5 ngayong 6 March 2026. So sa March 7 pwede mo na siyang ibenta. Ito yung nakaganda sa kung gusto mo na ibenta, ayaw mo nang kumita dito okay ka lang sa dividendo. Pero ang nakaano kasi sa dividendo pag meron tapos ibenta mo dito siya sa baka bababa mo ng presyo bago aakyat So ang gawin mo diyan, kung ibenta mo siya, hintayin mo muna na tumaas yung presyo dito o break even ka. Pero at least kumita ka sa dividend. So ang gawin mo naman diyan, kumita ka na dito, March 7 bininta mo, kunwari tumaas si Metrobank tumaas. March 7 binta mo. Bilhin mo naman si BDO. Kasi ang ex-dividend date niya is 12. So pasok ka pa, pwede ka pa bumili sa March 7 hanggang 11, di ba? So kumita ka naman kay BDO. Kung hindi siya umangat, break even lang, hintayin mo lang na break even ka or umangat konti, binta mo sa 13 March 2026. Bilhin mo naman to si Meralco. Or hintayin mo muna na umangat to si Metrobank sa 22, saka mo ibenta. Tapos bilhin mo naman to si Meralco, 25 March 2026. Malaki 16 yung niya. So matanggap mo yung bayad 20 April. Basta ex-dividend date, hindi mo siya ibenta nitong araw na to bago diyan. Maabil mo tong So dapat ibenta mo siya after nitong 25. So ibenta mo siya 26 onwards. Maabil mo na yan. Pero kung bumili ka rin ng nitong after nitong 25 March 2026 ka bumili, kunwari bumili ka ng 26, hindi mo na to siya maabil. Or 25 ka bumili, hindi mo na to maabil kasi X na Nag-X na kayo X! Kaya dapat bago. So before 25, maabil mo na tong Tapos after 25, pwede mo nang ibenta. Ganon yung So si Metrobank, si Meralco, bullish na bullish siya. Price target video na hit na 638. Target price din ni TradingView is ni TradingView forecast
Forecast 695, pinakamalaki 695 or 570. So, dahil bullish na bullish si Meralco, na-hit na niya yung target price, kahit kay BD Colo 536 na-hit na rin. So, maaari ito si, magpahinga muna, gaganon naman. So, kumbaga yung mga foreign investor, lilipat muna, take profit, tapos lipat, ganon. Pero, malamang niyan, i-avail to nila. Malaki kasi yung dividendo niya, 16. So, 13, umaas. 11, tumaas yung presyo. So, tataas yung presyo kasi malaki yung pamigay niya eh. So, dito ko yan dati nakikita to si So, napabayaan na rin eh. 300 dito pa dati eh. So, 300, so 600. So, yan lang mga stock na may dividendo ngayong March. So, kaya bili na kayo mga ka-OFW, mga offloader sa Pinas market. Para naman kumita tayo kahit papaano konti. Tiyaga-tiyaga lang, huwag alanin kung bumagsak mo yan, babalik din yan eh. Ang presyo eh. Example meron sa akin dati kasi bili lang ako ng dati kahit hindi ko inaral. So, example na hindi ka mag-alala na kahit magkaroon ka man ng paper loss pa lang yan. So, si nickel, dito, nabili ko si nickel noong 23 dito. Sa halagang unang bili ko niyan is City dito eh. So, sa City, nung kumita yung maliit ng video ko, binili ko ulit dito para bumagsak, bababa yung presyo ko. So, City, binili ko siya dito City, bumagsak siya dyan. So, ilang taon? 2 taon. 23, March, so, 3 taon, di ba? Pero binalik ka, halos dumikit na, malapit na balikan. So, ilan na lang yan? Piso na lang diferensya. Target price ni BDO City, Metro, size, so. Tapos nag-form siya ng cup and handle, so angat pa yan, So, ganun lang yun. Pag bumaba, hayaan mo lang, huwag mo lang ibenta, babalikan ka rin yan eh. Parang lang yan eh. Parang X mo ba? So, pag bumaba dyan, hintayin mo lang, babalik din yan. Kumita ka konti, binta mo na. So, ngayon medyo natutunan na natin na kumita ng 1,000, binta mo na, tapos bili ulit, ganun, buy and sell. Para, kasi kung okay naman yung long term pag mo lang, yung wala kang time sa pagtingin-tingin dito, paminsan-minsan ka lang tumitingin. Pero pag natutunan mo na mag-trade, so parang hindi ka na kontento sa long term. Gusto mo na araw-araw kumita ka, buwan-buwan meron. So, para kumita ka, ang gawin mo diyan is, bili ka dito, pag angat, binta mo, pag bumaba, dahin mo, bili ka ulit, gano'n. Basta kumita lang ng 1,000, masaya, okay na yun. So, habang tumatagal, lumalago yung kapital mo. Diba? So, gano'n lang yan, paper loss lang yan ang mo. Pag bumagsak siya, paper loss lang. Hanggat hindi mo siya ibinta, babalikan ka rin yan sa taas. Katulad ito. So, malapit na tayong balikan. Mahit pa ang target ng City. So, binta na natin yan. Tapos, hanap na naman tayo ng ibang So, yung Philippine stock market ngayon, parang gumaganda na eh. Tingnan natin si PSEI. So, nasa 6,000 na siya, So, gumaganda na yung, paakyat na galing 5,000, umakyat na ulit siya. Umabot nga ng 9,000 yan. Yung pinakamataas niya dito, 9,000. So, baka malay natin, babalikan niya yung 9,000. So, ibig sabihin, pag umangat na to siya, yung mga kumpanya na sa loob ng Philippine stock market, sa ko dito na panood niyo yan. So, angat din yun sila, di ba? Kasi umangat eh.
So, yun lang. Sobra-sobra na lumagpas tayo. Dividendo lang pinag-usapan natin muna. So, yan yung mga stock na huwag niyo kalimutan ngayong Marso. Metrobank, Meralco, BDO, Maynilad. So, marami pa yan. So, adios mi amigos, mi amigas, babush!